Magandang umaga po sa ating lahat. Araw po ngayon ng Miyerkules at nandito naman po si Professor Tonton Contreras dito sa Usapang Politika, dito sa FB, live para sa mga friends ko sa Facebook at para naman sa mga followers ko at sa mga subscriber ko sa YouTube. Ito po ay, alam ko naman, team replay kayo. Pag-usapan po natin ngayon itong arrest warrant kay Senator Bato de la Rosa. Bagamat ito ay hindi pa kumpirmado, dinouble confirm ito ni DOJ, ni Ombudsman, dating DOJ Secretary pero ngayon Ombudsman Boying Rimulya. Nung una sinabi niya na meron ng arrest warrant. Pero hindi ito kinumpirma ng ICC. Pero sabi ni Boying, meron na daw siyang kopya ng arrest warrant sa kanyang phone. Apparently, hindi ko alam kung kumpirmado to o hindi, pero ang masasabi ko lang, hindi naman siguro magsasalita si Boyeng Rimulya nung wala siyang basehan. Of course, naintindihan natin ang ICC sapagkat may polisiya silang hindi nila i-disclose yung mga ganyan. Marami nagsasabi ano bang laro dito. Kasi ako, ang tingin ko dito, deliberate ang pag-disclose na to ni Boying. Hindi naman siya napaka irresponsable na sabihin ito ng walang dahilan. Sa tingin ko, si Ombudsman Rimulya, ito ay deliberate. Parte ito ng isang plano sa madaling salita. And kasi kung iisipin mo, ba't mo i-anunsyo? 'Di ba? Bakit mo sasabihin? 'Di ba? Ah, pero sa isang banda, baka naman ito ay hindi natin alam. Baka strategy. Kasi alam naman natin na yung paghuli at pag-aresta kay President Rodrigo Duterte, si dating President Duterte ay naging napakagulo, di ba? Madrama at nagsampa pa nga ng kaso sa Supreme Court. So maraming yung naglalabasan na ito i-challenge. Naturalmente, i-challenge ito ni Bato. Bagamat nung una sinabi ni Bato, ulihin niyo ako. Di ba? Pero ngayon, syempre, sino ba naman ang gustong mahuli? Sino gustong maaresta? So, siguro naman ay lalabanan niya to. At alam na natin ang mga naratibo na isasabihin na hindi na tayo covered ng ICC, bagamat yan ay hindi totoo sapagkat ang nung tayo ay nag-accede sa Rome Statute noong 2011. Kasama po doon, meron tong pagsang-ayon na kahit ay umalis na, kung sakali man tayong umalis sa Rome Statute, yung period na covered, kung ano man yun, meron pa rin tayong obligasyon na mag-cooperate. Kasi hindi naman ito laro na parang ayaw mo na, hindi tayo mga bata, tayo mga nation state. So kung hindi man ngayon kayo kasali na, malinaw na nung sumali tayo, tayo ay pumayag na bagamat tayo ay aalis doon sa period na 2011 to 2019 kung kailan nakumpirma yung ating pag-alis, yung mga nangyari noon ay covered at may obligasyon tayo makipag-cooperate sa ICC. Kasi tayo po ay isang bansa na miyembro ng Community of States. Hindi tayo batang nakikipaglaro lang ng patintero. So ganun pa man naglalabasan, ano ba dapat ang tamang gawin? Ang sinasabi ng marami ay extradition. Ako personally, ang tingin ko, hindi ako abogado, pero pag-aaral ko, ang extradition kasi nag-exist lang yan. Between states, ay hindi naman po state ang ICC. Yan po ay isang treaty. Isang korte na nilikha ng treaty. Hindi yan estado. You only extradite a citizen to another country. And it's not a country. At wala tayong extradition treaty doon. So malinaw na may isa pang paraan. At ang isang paraan ay yung tinatawag na surrender. Sabagat meron tayong batas, yung Republic Act 9851 o 9581 kung hindi ako nagkakamali. Ma-review nga, ano nga ba yung tingnan ko muna, titingin muna sa aking mahiwagang ano, baka ako'y nagkakamali, sa aking, baka ako'y mapulaan. Hmm. Kung ano nga ba yung Republic Act
Okay, Republic Act 9851. Ito po ay Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law, like genocide, other crimes against humanity. Ito po ay in-enact noong 2009. At ito ay bago tayo naging miyembro ng ICC noong 2011, meron na tayong batas. Yung na kung saan may obligasyon tayo na makipagtulungan. In fact, sa ibang bansa sapagkat meron doon provision na nagsasabi na kapag tayo ay may citizen na nasampahan na ng kaso sa isang ibang bansa o ibang korte, international court as the case may be, ay ah, hindi na natin kailangan pang doblehin yung ginagawa nila. Kung ito ay bansa, kunyari nag-commit ng crime yung isa nating citizen doon sa ibang bansa, nasakop nitong batas na to, ay pwede rin siyang extradite. Pero kung ito naman ay isang international tribunal katulad ng ICC, isusurrender. So meron po tayong batas, yung RA 9851. So yung mga nagsasabi na walang batas, illegal, ay hindi po yan tama. Sabagat malinaw na ganito po ang mayroon tayong RA 9851 bago man tayo sumali sa ICC noong 2011, meron na tayong RA 9851 na nagsasabi na pinaparusahan natin ang genocide, crimes against humanity. At meron doon provision na nagsasabi na kapag meron na tayong citizen na meron nang nasampahan ng kaso sa ibang bansa o sa isang tribunal, pwede na tayong huwag nang mag-imbestiga at magsampa. Kung ito ay isang bansa, dahil ang extradition sa isang bansa, pwede na rin siyang i-extradite doon. Ngayon, kung ito naman ay tungkol sa act na ito ay dahil sa tribunal, katulad ng ICC, isusurrender. Naturalmente, meron tayong batas. At tapos nagkaroon pa ng ICC na sumali tayo ng 2011. Diba? At ang sinasabi doon, kahit tayo umalis sa ICC na ginawa natin noong 2019, yung period ng 2011 to 2019 na kung saan nangyari yung war on drugs ni Duterte, na kung saan na-implicate din si Bato de la Rosa, ay covered yun. Hindi tayo, at nag-rule na ang ICC na merong jurisdiction sila at maging yung ating sariling Korte Suprema nagsabi na gano'n, na covered tayo. So, ano sinasabing illegal? So, ganun pa man, malinaw naman na bago natin i-surrender, kailangan pa ba ng korte? Kailangan pa ba ng court hearing dito? Ako, ang opinion ko, hindi na eh. Ano pang i-hear mo? Sabi nga ng batas eh, hindi na, susurrender na tayo ng jurisdiction. Diba? Ano pang i-hear mo? Kung extradition ito, may extradition hearing. Pero kung surrender, baka wala na. Pero sige nga, meron po ng hearing. Pero wala namang choice ng Supreme Court kundi uh, isurrender kasi may batas tayo eh. I don't see the Supreme Court reversing. Kasi, di ba, ano yun, parang magiging rogue government tayo, nasasabi ng korte, pero hindi tayo pwedeng sumunod dyan. Parang, teka muna, it is in our law, unless you rule and 9851 is unconstitutional. May mga nagsasabi ngayon na, teka muna, hindi pwedeng basta-basta na lang yan isurrender dahil meron tayong bagong regulasyon na ipinasa ang Korte Suprema. Pero alalahanin niyo po yung bagong rule na pinasa ng Korte Suprema is about extradition. And in my honest opinion, the situation is not extradition kasi hindi naman estado ang ICC. Extradition only exists between two countries. So malinaw po, nililinaw natin. Hindi po natin pwedeng sabihin hindi tayo sakop ng ICC sapagat noong 2011, tayo po ay nag-accede at kasama po sa pinirmahan natin yung pagsang-ayon na kahit tayo umalis, yung period na covered na 2011 to 2019, tayo po ay may obligasyon pang makipagtulungan. Yan po ay dapat malinaw. Pangalawa, hindi po pwedeng sabihin ng mga tao na walang basihan ang pag-surrender kay Bato de la Rosa o kung kay Duterte man
sapagkat meron tayong RA 9851 na nagsasabi na pinaparusahan nun natin ng mga krimen na nakalagay doon na kasama na actually inulit lang ng kung ano yung nasa Rome Statute, crimes against humanity, genocide, etc. At kapag nasampahan na ng kaso at meron ng arrest warrant ang mga citizen natin, hindi naman natin na kailangan litisin sila. Pwede na natin silang extradite kung ang nagdemanda sa kanila ay naandun sa isang bansa or ngayon ay naandun nga sila sa tribunal, in which case the appropriate remedy is surrender. Now, kailangan bang dumaan sa Korte Suprema to? That's still a debate. Some people say yes. I would say, well, it can, but doesn't have to. Pero para malinaw, padaanin sa Korte Suprema because I don't see the Supreme Court saying that this is highly illegal because there is a legal basis. The legal basis is not only the Rome Statute to which we acceded, to which even the Supreme Court itself has decided na covered pa rin tayo kahit tayo umalis na. Dahil yung mga, kapag ang pinag-uusapan dito, mga acts that was committed between 2011, nung tayo sumali, hanggang 2019, nung tayo ay umalis. Okay? At meron tayong RA 9851 na nagsasabi na, yun nga, pwedeng isurrender ang isang tao. So, hindi pwedeng extradition ang pinag-uusapan dito. So, ang hinihintay na lang natin ngayon ay yung formal na arrest warrant na i-issue ng ICC. Bagamat sabi nga ni Boying Remulla, meron na. Pero hindi pa natin alam, di pa confirmed, di pa nasa-serve. So, pinag-usapan lang natin doon ng legalidad, pero yung political issue dito ay hindi natin alam kung anong kalalabasan. Sapagkat sinasabi ng Senado na hindi pwedeng i-arresta si Bato pag nasa Senado. Pwede siyang ikadlong ng Senado. Pero parang pag ginawa naman ng Senado yun, na itatago nila si Bato, hindi nila padalabasin, hayaan nilang naandun. Parang hindi naman tama, parang hindi maganda sa optics na eto ngayon sila sa Blue Ribbon Committee nagpapatawag ng mga investigasyon tungkol sa accountability, sa flood control corruption. Pero ito naman isang tao, tinatago nila sa accountability. Hindi ba? Parang hindi magandang tingnan yun. Hindi magandang tingnan yun na andun ka, ano na lang mukhang ihaharap ni Senator Lacson sa mundo kapag siya ay nagpapakita ng pagdadalawang isip na o kaya poprotektahan mo si 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 Bato na andun sa Senado, tapos sa kabilang banda sisigaw ka ng accountability pagdating sa mga flood control anomalies. Hindi yata nagtutugma. At ito namang si Senator Alan Peter Cayetano bigla magsasalita na hindi naman daw mas mataas ang ICC kesa sa ating court system. Sino ba nagsabi na mas mataas? Ito kasi si Alan Peter, dapat minsan reviewin niya muna yung kanyang international law. Ako hindi lawyer, pero political scientist ako. Inaaral ko yan. Dahil meron kaming subject na international relations. At inaalam namin yan. Ang international law, malinaw nagsasabi, hindi naman mas mataas ang ICC. There is a principle of complementarity. Ano ba yung sabihin ng complementarity? Kasi unang-una, nililinaw ko, ang ICC, walang ugnayan sa ating court system. Hindi yan appeals court. Hindi yan mas mataas sa Supreme Court. Hindi yan pwedeng puntahan kapag hindi yan pwedeng inegate ang desisyon ng Korte Suprema. Ang nangyayari dito ganito, ang complementarity, ang ICC papasok lang kapag ang ating court system is unable to act. Is unable to act. Ibig sabihin yan, the ICC will not intrude if there is a remedy in the Philippines. Eh yan tagal-tagal, wala namang investigasyon nangyari, wala nagsasampang kaso. Di ba? Wala nagsasampang kaso. Eh, meron na sinampang kaso sa ICC. Di yun na. Meron tayong RA 9851, so ando na. Ngayon, kung gusto ng Pilipinas, dito natin ilitis, pero wala naman kasing ganong klase ng kasong sinasampa. At saka yung possibility, yung fear, maintindihan mo din naman yung fear ng mga tao. Paano ka magsasampa ng kaso dito? Kung andyan yung mga tao sa kapangyarihan, mga Duterte, na andyan Vice Presidente si Sara Duterte, Mayor, at saka Congressman, kapatid niya, andyan yung mga diehard Duterte supporter, sa Senado, maraming kaalyado. So, naandun yung takot. So, if the government or the court system in our country is not willing, not able, yun lang naman, pwede nang pumasok ang
ICC. But ICC is not above. Tama naman siya, pero that's misleading. Hindi naman dahil, it's not even claiming that it is above. So, it's parang complementarity means that the ICC will only come in if we fail to act. Okay? Or if we refuse to act. Or if we cannot act. If the court system cannot act. Kasi pag sinabi mong hindi tayo pwedeng pumunta sa ICC, parang sinabi mo na ang isang yung fire exit, 'di ba, may hagdanan yan, ay hindi yan legitimate kasi hindi siya kasama sa main staircase. Diba? Parang fire exit yung ICC kasi pag hindi mo pwedeng gamitin yung main stairs, doon ka na sa fire exit lalabas. Parang ganun po yan. Hindi naman dito pinag-uusapan kung sino mas mataas, sino mas mababa. They go side by side. And if indeed we are able and willing and can, hindi na kailangan mag-act ang ICC, but it just happened that we were not able to act. So anyway, siya, sige. Malinaw po ito. Paabangan po natin ito kung ano mangyayari dito. Pero inuulit ko, wala pa pong konfirmasyon na meron na talagang arrest warrant. Sinasabi lang ni Boying Remulla, may alam na siya at meron na siyang kopya sa cellphone niya. So as to whether it really exists, the ICC is neither confirming or denying for good reason. And at the same time, while I would argue that there is also a reason why Boying Remulla disclosed it, even if it is not yet confirmed. Kung ano man yun ang pag-isipan natin. O sige, sana nakapagturo ko yung kaisipan, naplot ko yung mga puso at napabago kong manipaniso buhay, lalo-lalo sa usapang politikal. Dahil sabi sa ng Lasal, teach mind, touch heart, and transform lives. At sana nakapagsilbi ako sa bayan dahil sabi sa akin ng UP Serve the People. Bago muna pala ako magtapos, inaanyayahan ko po kayo na sumali sa finuform namin na Coalition for Climate and Environmental Justice. Ito po, kung kayo interesado, nasa social media post ko po yan, nasa Facebook ko yan. Tingnan nyo po doon sa post ko, kahit hindi ko naman kayo friend, mababasa nyo yan. At doon, tingnan nyo po, meron po doon na panawagan sa lahat ng tao na sumali po tayo sa isang kilusan. Informal coalition of people who are concerned about nangyayari sa ating kalikasan. Basahin nyo na lang po yung post doon. Sige po. Kita-kita na lang doon sa mga nasalanta ng Bagyong Tino at Bagyong Uwan. Tayo po ay nakikiramay, lalo na sa mga nawala ng kamag-anak, sa mga namatayan. Tayo po ay kasama na nga po itong binubukong koalisyon na sana ay maging hakbang natin dito na tama na yung galit, tama na yung demonstrasyon na lang. Kumilos na tayo. At bahagi po ng agenda po ng koalisyon ay yung matulungan ng mga magsasampa ng kaso katulad ng writ of kalikasan para mas maprotektahan natin ang kalikasan. Sige po. Lagi ko sinasabi, UP naming mahal. Mula sa kita-kita tayo sa Biyernes. Bye for now. Ingat po tayo lagi.